Hello, magandang hapon po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol po sa impeachment kay Sara kasi ang isa sa mga tactical plan nila ng final attack na gagawin ng mga grupo ni Romualdez at saka ni Marcos ay yung gagawin nila, pabilisin nila daw ang impeachment laban kay Sara Duterte. So ngayon, kumbinsido ako yung aking theory from the very beginning, yung akin pong sinasabi mula sa umpisa pa lang, ay itong impeachment ay inimbento lamang po ito talaga ni, although makikita mo may katwiran, no? Pero lahat po ito ay nasimulan at natatapos ng dahil lamang po sa ambisyon ni Tambaluslos o Martin Romualdez. At may isa na namang nagsuporta sa aking theory na yan, at ang isa po yung eksperto sa economics at eksperto din sa politics na walang iba po si Maring Winnie Munsod. Siya po ay asawa ni Christian Munsod na siyang isa sa mga author o isa sa mga gumawa ng ating 1987 Constitution. So sinabi niya na tahasan yung lahat ng hulabalo ay nagsimula ito sa ambisyon lamang ng isang tao, somebody close to the president. And there is no other person who could be pointed to as very close to the president and very interested in the position, kundi si Tambaluslos lang. Kung bakit totoo na si Tambaluslos, ay bakit po pinapalakas niya ang partido niya sarili na Tingog Party List. Ang Tingog po ay salita na Bisaya o salitang Waray, salitang Cebuano, salitang Ilonggo, lahat ng klaseng Bisaya po sa salitang mga Karaya, sa Negros, sa lahat basta all over the place towards Mindanao. From Mindanao to Visayas, ang ibig po sabihin ng salitang Tingog ay boses. So, iyan ang party list ni Tambaluslos na kung saan ang umupo na number 1 na nominee ay ang kanyang asawa na si Yeda Romualdez. At si Yeda Romualdez po ay pamangkin ng asawa naman ng gobernadora ng North Cotabato na si Lala Talinio. So anyway, magbablog lang ko later on patungkol naman kay Lala Talinio na pati si Romualdez ay nakikialam dyan sa eleksyon ng North Cotabato pagka-gobernador. So anyway, dito tayo balik kayo sa impeachment. Ang gusto talaga ni Tambaluslos ay maging presidente. That is very strong. That is a very strong statement na which has a very strong foundation or support. Solid na solid yung gusto niya maging presidente. Number 2, ano pang ibang ebidensya? Bakit sa dinami-dami ng may confidential fund? Nakikitaan kasi nila si Sara. Sa weakness ni Sara yung confidential fund. At saka may weakness din si Sara na isa na yung ebidensya na nilabas ni dating Senador Arturo Antonio Trillanes na yung kuno ay deposito sa mga bangko na noong 2016 pa ang detalye. Hindi pa Vice Presidente si Sara. Ano pa bang iba? True enough, marami kang issue makikita kay Sara. But then, these issues are not even used insofar as other officers in the government are considered. Kaya sabi ko nga, sa 2025 lamang ay 16 billion po ang nakalagay sa bilang sa discretionary funds. Ibig sabihin parang confidential funds na rin ni Martin Romualdez. Akalain mo ang hiningi lang ng National Expenditures Program o ng DBM para sa House of Representatives na budget ay 16 billion lamang, ginawang 33 billion. Saan ginawa? Noong pagdating sa singit-singit system no, sa Bicameral Conference Committee. So yan po nagre-reinforce na talagang may ambisyon ito sa pagmagpresidente si Romualdez. Ang kaso lang, problema niya, yung mukha niya ay hindi mo mapagkatiwalaan. Although itsura naman siya, gwapo naman siya, kaya lang ang mukha niya talaga parang
Pasensya na kayo kung ako sa tingin ko, judgment call ko po, ay hindi po siya mapagkatiwalaan. So next is, anong dahilan na bakit siya kasi gusto niya, pagkatapos ni Bongbong, ay siya na ang papalit. Kailangan may continuity ang Marcos. Kasi part siya ng Marcos eh. Tandaan nyo, pinsang buo siya ni BBM. At si Romualdez, na tatay naman ni Martin Romualdez, ay kapatid naman ni Imelda Romualdez, na nanay naman ni Bongbong. So they just want sakala yung presidency ng Pilipinas ay magiging family business na lang. So magtataka ka gano'n. Yan ang mga indikasyon na nakikita mo na matindi talaga yung kanyang ambisyon na maging presidente. At alam naman natin na walang ibang hadlang sa kanyang pangarap, kundi ito si Sara Duterte lang. Hindi nga niya tinitira si Tulfo si Rapi Tulfo kasi ang sa kanya chicken lang yan, madali lang yan tirahin. Total, bata naman niya si Erwin Tulfo, madali lang nila tirahin si Rapi Tulfo na magiging posibilidad na kalaban niya sa 2028 presidential election. So, ang isa pa, 4.625 billion pesos ang budget sa confidential fund ni BBM. Bakit hindi mo pinapacheck? For all you know, lahat po sila, ganon po ang ginagawa. May regress piatos din ang lahat ng mga acknowledgement receipts dyan. Sigurado 100%. Ganon po kasi, bakit confidential fund? Pasikreto kasi yan. Sikreto, hindi mo dapat malaman kung sino tumanggap ng pera. Para maintindihan niyo kung bakit dapat sikreto, dapat mag-imbento na pangalan ang ilalagay mo sa tumanggap, ay ganito, bibigyan ko kayo ng example. Paano nakuha sa panahon ni Noynoy Aquino? Paano nakuha yung impormasyon na si Marwan na bomber, number 1 bomber in the whole of Asia, ay nandoon sa Mama Sapano? Isa lang ang paraan yan para makuha mo ang impormasyon. Gagastos ka ng pera, ibibigay mo sa mga kung sino nakadikit doon. Of course, sino lang ba ang pwede makapagbigay ng impormasyon? Siyempre yung dikit kay Marwan. Ganun po yun. So, ibig sabihin, dyan mo makikita ng bumibili ka, gumagamit ka ng pera para makabili ka ng pagtatraidor ng kalaban. Para isuplong mo sa isayo ng kalaban kung saan ang iyong kalaban. Ganun din po nangyari sa paghahanap ko, 10 taon na paghahanap ng Amerika kay Bin Laden. Umabot po sila sa punto yung 2 babae na Central Intelligence Agency agent na namatay pang isa dyan sa Marriott Hotel bombing. Ang nangyari dyan, gumamit pa sila na kung sa peso sa Pilipinas, ang halaga po ng isang Ferrari ay nasa 25 million pesos. Pero kapalit lamang ng isang telephone number na magdudulot sa kanila kung saan, magtuturo sa kanila kung saan si Bin Laden, binayaran nila ng isang Ferrari. Siyempre, ang resibo niyan, may regress piatos din, sikreto din ang resibo. So, having said so, marami pong mga impormasyon ang kailangan na kailangan ay hindi mailantad kung sino po ang pinanggalingan. Pag confidential, sikreto. So ngayon, yan pong explanation kung bakit sa lahat ng resibo na binigay sa Kongreso na nag-investigate sa kung sino daw tumanggap ng pera ay mga pangalan na fictitious. Mary Gispiatos, fictitious. I don't think na mayroong pangalan Mary Gispiatos. Wala. May iba pang pangalan na nilagay doon. Lahat po yun, 1,000 bakit may resibo ay fictitious. At sino gumawa yan? Na-establish na po. Na-establish na ng mga good government committee na ang nagbigay ng resibo ay mga military officers. Sila ni Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Lachica. So bakit tumigil ang Quadcom sa pag-investigate nung nalaman na nila yung umamin na yung special disbursement officers ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at saka sa Office of the Secretary of Education na napunta lahat kay Colonel Nolasco at saka Colonel Lachica. Hanggang doon, tinigil ng Good Government Committee na mga bata ni Romualdez ang investigasyon. Tinigil na. Nung panahon na yun na nandoon yung 2
colonel na officialist ng ating Armed Forces of the Philippines ay nandun din, nag-report din, napakita din si Sara Duterte, bakit hindi nila tinanong. So makita mo lamang yan yun, naniniwala tayo na may talaga may indikasyon po na talagang mayarian sa confidential fund, which is to my mind very likely. At gano'n din po nangyayari kay Bongbong Marcos. At gano'n din po ginagawa ni Romualdez sa kanyang confidential fund. So, these are matters na dapat malaman ninyo. So, ibig sabihin lang po, hindi po kasalanan ang magbigay ng resibo na Meregres Piatos. At kung gano'n, that has to be cleared. Pero we also deserve, tayo mga tao, na malalaman din natin. Pero hindi sana umabot sa ganitong punto. Kasi bakit? Unang-una, dapat ginawang executive session yun. At sila na mag-file ng impeachment. Saka na lang natin malaman na publiko na mayroon pala ganun. Alam mo kung bakit executive session? Kasi kung executive session, hindi lalantad sa live stream kung ano nangyayari. Ang tanungan nila doon sa loob, sila lamang. Bawal ang live stream. At bakit ko sinasabi na dapat executive session? Kasi confidential matters ang pinag-usapan. So dapat kung confidential matters, dapat sila lang ang nakakarinig. Hindi yung narinig ng mga rebelde. Eh di alam na ng rebelde ang gagawin. Ganun lang ho kasimple yan. So ibig sabihin po, while I do believe that monies given to Sara Duterte in the form of confidential funds where indeed some of them or most of them or all of them were pocketed at hindi napunta sa tamang papuntahan. Iba naman yung paniniwala ko yun at iba naman yung may ebidensya ka at iba naman po yung may batas na nagtuturo kung paano pag-liquidate o pagpapaliwanag kung saan napunta yung pera. Ang pinagbabasihan po nila is Joint Circular number 15 ng Department of Budget and Management. Ladies and gentlemen, yung joint circular po ay joint circular lang yan, hindi po batas yan. So therefore, sabihin natin hindi maipapaliwanag ni Sara Duterte sa trial. Sabihin na natin sa trial na hindi niya mapapaliwanag base sa kung ano sinuutos ng joint circular. Tanong, makukonvict po siya dyan because of that? I doubt. May duda po ako. Bakit po? Number one, ang magboboto po kung may guilty siya hindi mga senador. So kung mga senador po, tandaan niyo po, nagboboto yan sa politics. Kung nagboboto sa politics, tandaan pag-usapan natin later on, kahit na guilty yung tao, magboboto yan ng hindi guilty. Ganun lang ho kasimple yan. Masisiguro ba natin ang utak ng mga senador na upo para sa sunod? Kasi sa sunod man daw, gagawin daw ang paglilitis, July na daw, after the SONA, wala. Iyon na lang, hindi natin mapipredict kasi mag-election pa sa ngayon. But nevertheless, gano'n na po masasabi ko, naniniwala po ako na napunta sa bulsa ni Sara, but then, isa pong bagay yan. Ang isang bagay ay kailangan meron din tayong ebidensya at meron silang ebidensya, pero hanggang Meregres Piatos lang. Hindi pa nalaman, na-establish na nila na napunta na, nalam na ang nakatanggap ng lahat ng pera ay si Colonel Nolasco at si Colonel Lachica. Bakit hindi sila nagtanong doon? Ando naman sa Good Government Committee or Quadcom, yung dalawang opisyal ng military. Dinidikdik nyo si Sara na Vice President, hindi nyo kaya ang Colonel. So ngayon, pinakahuling balita doon ay kakasuhan daw ng court martial itong dalawang colonel. Well, I doubt kung mangyayari yan. Kung mangyayari man yan, sigurado ako acquitted yan. Number one, I know how to defend cases in court martial kasi experienced lawyer din ako sa court martial. At lahat po na kaso sa court martial na hinawakan ko ay naipanalo ko. Hindi ko lang banggitin kung sino mga military officers ang hawak ko na naging client ko. So, ibig sabihin, natanggalan na ako lisensya sa Supreme Court, made na ako. When it comes to name, marami na ako na ipapanalong kaso. Mga kaso na ipapanalo ko po ay yun yung mga kaso na pinapangarap pa lamang ng karamihang abogado na maipapanalo nila. Kaya ganun po ako kayabang, pasensya na po pagdating po sa legal concepts, legal precepts, and legal doctrines and legal theories, and even in the analysis of all legal issues.
Ganun po ako katalas kahit sa international law. So next is ang iba pang issue. Ano pang issue yun? Yung nag-press con si Sara at nagsabi ipapatay niya si BBM, ipapatay niya si Lisa Marcos at saka si Romualdez kung may papatay siya, kung mapatay siya. May kondisyon. So it is not a threat. Ang threat na nakalagay sa revised penal code natin, ganito yun, kung papatayin kita, ay papatayin kita pag hindi mo pinirmahan yung aking gustong papel. That's the kind of threat. Ibig sabihin, yung crime ng threat, pag hindi niya ginawa, papatayin kita. Baliktad naman ang sa kaso na ginawa ni Sara. Pag pinatay niyo ako, papatayin kita. Pag ginawa niyo ang ayaw ko, papatayin kita. That is not threat in the definition of revised penal code. Sigurado I'll defend to death my theory that it is not threat in the definition of the revised penal code. So, mababasura din yan yung kasong impeachment na ganun. Next, ano pa bang ibang dahilan nila kung bakit kinakasuhan si Sara Duterte? Ang iba pa mong kinakasuhan sinasabi nila ay meron daw siyang mga bank accounts sa panahon noong 2016. Mga bangko daw nakatago. Well, kung ako ang titingin, ako senador, hindi ko tatanggapin ang kasong yan. Bakit po? Kasi po, 2016 pa yan. Hindi pa vice presidente si Sara. So out of the picture yan. Out of jurisdiction ang subject matter. Next, ano pa bang ibang kinaso nila kay Sara? Tingnan natin. Ang betrayal of public trust daw na unethical ang behavior na sinight din nila yung pag isa yan sa betrayal yung nananakot na papatayin at pagkatapos yung hindi daw pagsipot sa Kongreso kung pinapatawag. Well, it's not a violation because dahil independent body din siya, Vice President's Office, executive ka. You are independent and separate from the powers of the Congress. So the Congress cannot dictate upon you on what to do, whether to attend a hearing called upon by Congress or not. You are completely independent in that respect. Therefore, that case can also be dismissed for lack of jurisdiction over the subject matter. Kung papayagan ang Kongreso at Senado na magta-trial sa kasalanan kuno na hindi sumipot sa patawag ng Kongreso, well, that is now what we call as constitutional crisis. That is against the Constitution of the Republic of the Philippines that says that the three main bodies of our government, the President or the Executive and the office of the lawmaking body, which is the Legislative, which is composed of two bodies, Senate and House of Representatives, and the judiciary are independent of each other, that one body cannot just dictate on the other party on what to do. That's why the House of Representatives, in all its plenary powers, cannot dictate upon the President or the Vice President to come over to the Congress and to answer all questions that may be asked by members of the Congress. Ganun lang po yung kasimple. So mababasura din yan. Ano pa ba ibang kinaso nila? Yung kinaso nila, other high crimes, inborn bills with extrajudicial killings. O ibig sabihin, sa mga AJK na tinatapon kay Digong Duterte, sinasabi nila kasama si Sara Duterte. And true enough, yun naman po ang testimonya ni Las Cañas. But then, let me remind you, hindi po sakop ng kaso ng impeachment yan. Bakit po? Nangyari yung panahon, hindi pa vice presidente si Sara. So, those are matters that are thrown outside the window. Pasensya na po. Yan po ang katotohanan. I don't want to mislead you. So ngayon, let us go now to the proof na ang ambisyon lamang ni talagang patunay na po sa aking sinasabi na theory na ambisyon lamang ni Romualdez ang nagtutulak sa lahat nito at ginamit niya ang lahat ng power sa kanya, power of money and power of influence. Ito.
Jr. camp and the Ulitin natin. And that is because of corruption. The center of See- attention right now in this upcoming elections, the Marcos Jr. camp and the Duterte camp. And as we all know, there's an ongoing rift between these two families. And you've been in public service long enough, Professor Monsod, to see many alliances break up and crumble. What do you make now of this rift between President Marcos and Vice President Sara Duterte? Well, I think the rift between Marcos and Duterte was caused by somebody else. I mean, was caused by somebody, and I will not mention names, who wants to be president and wants to remove Sara Duterte as a candidate. It's obviously not the president. He does not want to be the president, but it is somebody who must be close to the president who wants Sara Duterte out. And that's what has happened. And you see so they want to impeach now Sara Duterte. And it's, wow, such a big issue. I know she should be impeached. She is corrupt, etc. Professor, Ayan corrupt siya. Si Tamba, And yung that is sinasabi because- ni Maring Weni Munsod. May nabasa po ako dito. Paano yung 11 days na ubos? So that is beside the point kung ilang araw na ubos kasi nga pinaliwanag ko na sa inyo. Mga importanteng bagay po na mga impormasyon na kukunin. Wala pong fixed price yan. Pag kailangan mo impormasyon saan bang terorista, hindi ka bibigyan ng impormasyon. Unless papayag ka kagaya nga sa Mama Sapano. 44 staff members were killed in that Mama Sapano incident. But then that was the price, including the money that was given by Noynoy to the informant para matukoy kung saan si Marwan. If it takes the lives of 100 policemen, so be it. Yan po ang power of information, ang high cost of information. Tandaan niyo po sino ba si Marwan, baka hindi niyo alam kung sino si Marwan. Si Marwan po ang gumagawa ng mga bomba sa Pilipinas. Siya po ay nagtuturo sa mga batang Moro paano gumawa ng bomba. Therefore, he must be arrested, dead or alive, if only to stop him from spreading the knowledge of how to make bombs. Ganun po kasimple. Siguro, naipaliwanag ko na sa inyo. Ibig sabihin, hindi po mahalaga kung 11 days na ubos hindi. Kung totoo man yan, nagamit talaga sa informasyon. But then the problem is, there is a question whether it is true or not. Ngayon, pag ang tanong mo whether it is true or not, are we justified to launch an impeachment complaint? Well, that can be answered by the senators themselves. Pero kung ako tanongin mo, kasi iyang mga bagay na desisyon na yan ay nasa discretion na ng mga senador bilang judge. Pero kung ako tanongin mo, ang depensa lamang po niyan ng mga abogado ni Sara, simple lang po. Unang-una, wala pong batas na nagsasabi at nag-uutos kung paano ipapaliwanag kung saan napunta ang pera na confidential fund. I do believe binulsa ni Sara yun. Pero but the problem is there a law that prohibits her from giving liquidation reports na magpapaliwanag, nagagamit ka ng pangalan ng McDonald's, gagamit ka ng pangalan ng Jollibee, gagamit ka ng pangalan ng Merry Respetos, wala pong batas na nagbabawal. Sinasabi na nila, laging argumento, yung COA, DBM, DILG, Good Government Committee, and GOCC memorandum. Hindi po batas yan, memorandum lang yan. A memorandum is only a memorandum and a law is a law. And if there is no law that punishes, then we cannot punish because there is no law. Ang tawag po niyan sa Latin, nullium crimen nullia pena sine lege. Pag walang batas ay hindi mo mapaparusahan ang isang hindi magiging krimen, ang isang bagay na ginawa mo. Ganun lang kasimple lang yan. Lagi ko, the first thing that I learned from my mother nung nag-aral pa siya sa MSU College of Law, hindi lang siya nakatapos lang sa first year. Sabi niya kasi nagre-research siya sa criminal law. We were together in a taxi. Tapos sabi niya ko, you cannot punish that because there is no law that punishes that act. Sabay recite ang nanay ko sa akin,
Nullium crimen, nullia pena, sine lege. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa. So, ibig sabihin, hindi mo pwede parusahan si Sara sa salang confidential fund na Mary Grace Piatos. Ngayon, siyempre, andun din ako, naniniwala din ako talaga na bulsa rin. Ganun lang problema. But the problem is, to believe is one thing, and to prove with evidence is another thing. And to think mga senador na nagboboto, hindi po judge. Tandaan mo, hindi po judge. Politika po ang desisyon nila. Alam mo yung mga senador, kapag nakikita nila yung baka matalo sila sa 2028 election, hindi sila boboto na kung matatalo sila, mas boboto sila pabor kay Sara. A force to reckon with. Ang taas po ng popularity ni Sara ngayon. Yan lang po. So that ends now my conversation, my discussion. Nasa inyo na po yung decision. All I do is just to tell you the truth and my opinions and the law that is present today. At yung lahat po ng akusasyon sa impeachment laban kay Sara na nangyari sa panahon hindi pa siya vice presidente ay bagsak na po yun. Kung panahon pagtungkol sa confidential fund, I'm sorry to say, my own judgment. Judgment ko lang yan, huwag kang magalit sa akin. Bababasura yan. Tapos yung pananakot ko na ipapatay sa presidente, dyan, bagsak din yun. Wala po, wala. Yung pagsasabi na hindi niya pagrespeto sa Kongreso, bagsak din yan. Kaya, all the while, acquitted. That's it. Acquitted.